Tatandaan ko lang yun kung may babasahin ako. Nag-uumpisa pa lang ako, sila na yung napapanood ko. Nung nakakasama ko sila, ganoon din. Laging sinasabi, ang tapang nito. Nung nakakilala ko, sobrang Ito ba yung first time na magsasama kayo sa pelikula? Hindi. Hindi, Contreras, marami kami So- pinagsamahan. Paano yung first time? Wait, ikaw yung bago dati. Tapos makakasama mo yung mga veterans. Kamusta yung experience? I started 1990 kasi yun yung major role. Nagtatalent ako mga 86, ganyan, 87, puro mga beat roles lang nun. Ano pa nga ako, background ako, sabi niya gano'n, ikaw may interest ka mag-artista? Ano lang ako na lang. Si Teres yun Oo, si nagsabi. Brother Reza nagkano'n. Sabi ko, baka, sabi ko gano'n. Hanggang nagkasama nga kami, yan na, yung Contreras Gang, tapos nagtuloy-tuloy na, nag-evolve na, pati yung Oasis of Love, nagsama na kami. Kung ano yung naramdaman ko, yun una, katulad nung sa, ikaw napakatapang mo dito, ang bait mo pala. Ganon. Ang layo. Meron pa mga ibang trabaho. Siya tumatawag sa akin. No, meron ako dito. Kunin mo. Yung ganon. Usually, di ba? Pagka Oo. ano mo, kukontrahin ka pa eh. Di ba? Akin to. Hindi Oo. ko bibigay to. Iba siya. Kaya ang laki ng ano, parang kapatid ko yun. Ganun ang So respect. 1990 kayo nung 1990, ako yung pinaka-late siguro na ano, last hura ng mga kontrabida na pumasok. first big role na, like kung nag-start ka, ano na yung parang sabihin mo ako, napapansin na ako ng magaling na kontrabida. Siguro nung kinuha ko ni FPJ. Ayun. I made 6 movies and yun, nung pinatawag ako ni FPJ, una inuman na rin. Tapos sabi nung gano'n, sabi sa akin, Kinog niya yung lamesa, ano? hindi, sabi niya, ano, ayaw mo yata. Salagin mo to! Hindi pa ako umuupo. Sabi niya, parang ayaw mo gumawa pelikula sa akin. Sabi ko, alam mo, pagka kunento ko sa tatay ko, hindi maniniwala, kainuman kita eh. Kasi di ba, from zero talaga ako. Tapos yun, it took me about 2 years to wait bago ako binigyan ng role. Si Brother S, all the way. Siguro, ilan na ang pelikula? Ako na mag-interview. Meron din ako tanong, ang raming kwento about FPJ, kung gaano siya kabait sa stuntmen, sa buong prod niya. Can you tell us, gaano siya kabait sa buong prod team and gaano siya katrabaho sa pelikula, si FPJ? Kung sa bait, talagang mabait siya sa lahat. Lalong-lalo na dun sa mga small fry. Like I'm talking about yung mga utility, mga crew, stuntmen, at ibang klase siyang magtrabaho at kinoconsider niya lahat ang kalagayan ng bawat isa, lalong-lalo sa pagkain. Kasi dati, pelikula, yung mga bida, mga superstar, iba yung pagkain kaysa dun sa mga supporting at mga extras or mga talents, gano'n. At pioneering siya dun sa pagkuha ng royalty. Siya ang unang nakaisip na dapat yung mga performers ay kikita pa after kumita ka dito. So, he's talking about intellectual property rights. Pero during that time, hindi pa niya alam kung yun pala yung intellectual property rights, pero para sa kanya, dapat yung mga gumawa or involved dun sa pag-create ng material na yon, dapat kung kumita yung producer ng additional incentives or additional economic gain, dapat yung mga gumawa ay dapat meron ding share. So, marami po pa ba yun sa panahon? ngayon meron na kasing batas na yung sa Intellectual Property Rights Code of the Philippines, kasama na siya mga performers na dapat kumita. Pero lately lang nagkaroon ng yung collecting agent. Kasi kailangan your part kami ng IPO, yung Intellectual Property Rights Organization of the World, na lahat nung ang tawag naman dito sa Pilipinas nung nagre-represent sa mga performers ay yung PRSP, Performers Rights Society of the Philippines, at nagsa-sign up kami ng deed of assignment
para we're giving them the authority to collect for our behalf. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na member ng IPO. Galing. Alam mo sila kontrabida sa pelikula pero sa totoong buhay bida ng mga workers sa Oo, movie totoo, sa pro-workers Sila- nga. Lalo na si Brother S. Oo. So ang ganda. Kasi ngayon, ako na ang presidente ng Mobile Fund, Movie Workers Welfare Foundation. Kami nagbibigay, kasi kami ay tinagurian ng mga casual workers, independent workers. Hindi kami nakikinabang dun sa mga welfare program ng gobyerno. So, ang Mobile Fund ang nagbibigay yung mga medical Ayan, kailangan po assistance. namin yan. Yung Oo, HMO, kumbaga. Ayan, oh. But you have to register. Apo, minsan nabigyan tayo ni ni Jun sa Bayton. Pinaikot niya yung registration tungkol sa HMO para sa mga freelancer na artista. Si Jun Sabayton is a graduate ng Mobile Fund. Kasi hindi lang yung aming medical assistance and other livelihood programs na binibigyan namin sa mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Meron din kami eskwelahan. Yung MFI, Mobile Fund Film Institute, at graduate doon si Jun Sabayton. At dito lang last week, isa sa naging speaker nung aming ino-offer ngayon na course, yung intensive filmmaking workshop, at isa sa speaker namin si Jun. Sino po ang kontrabida ng Mobile Fund? Kasi, For now, wala muna. Sana wala. Yung mga producer na gusto mag-cut corners, kaya hindi rin, kakalagay rin namin. Kasi nga, ikaw inaaway mo sa mga producer. hindi, saka, dahil nga, at least sa lifetime namin, na achieve na namin yung gusto namin para sa mga manggagawa sa pelikulang Pilipino, katulad nung Eddie Garcia Law. Yan po yung isang pinakamagandang na batas para sa mga artista. But to pa, Covered yun tayo, pati kayo kasama doon. Kasi ang tawag ngayon sa film industry ay hindi lamang covered ang film or television, kundi ang tawag ngayon ay audiovisual industry. So, itong mga yung industry ninyo ginagalawan, Hindi niya masabi yung kagaguhan ang ginagawa niya. Hindi niya masabi. eh, nag-entertain kayo. Yeah. Nakakagawa na yung protecting. Oh, protect. Para sa atin, ay hindi kagaguhan yun. Para sa atin, tayo mga artista, maging voice talent kami lang o acting talent, ang trabaho natin is a 24-hour job. So whatever you do, kahit na ang label doon kagaguhan, iisang level lang yun sa atin. Yung mga katulad ng pagmumura ninyo. Alam mo si James na po yun. Accepted natin yun dahil nga all emotions are on the same level. Yun ang ginagamit natin sa ating trabaho. Yung kalungkutan, kalibugan, o pagiging galit, Or kalibutan. pantay-pantay lang. Yun ang mga tools na ginagamit natin sa ating trabaho. Parang diniskwet niyo po lahat si Joseph. Kalibugan, Oo. laging galit. Ako naman may tanong ako sa isa sa topic na yun, Eddie Garcia. Can you still remember yung first time niyo makatrabaho si Eddie Garcia? At kung ano po yung experience working with him? Kasi, kumbaga parang sa amin na swerte na makapasok din ng pagiging artista, stand-up comedians, talagang yun yung mga dream namin na makasama namin yung mga legends. Oo. ganyan. Yun nga, kasama pa na tumatay na si Eddie. Pero, First first time, remember in person. first time namin magkasama kasi Bicolano kami pareho. At siyempre, idol ko naman, di ba? Ay, Eddie, hi, hello, blah, blah, blah. Tapos usap-usap kami. Tapos meron parang beat player na babae sa movie at kausap ko, maganda, blah, 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 ganyan. Tapos, pinakilala ko, Eddie si, Eddie si, ganito, si, ganyan. Tapos,
nung bandang after tanghali, lumapit ulit si Eddie. Nag-lunch ka na ba? Sabi dun sa babae. Oo. Di ba? Pero pagdating na nung hapon, pag bumalik siya ulit, pag nagkikwentuhan kami, parang hindi na ako kasali. Sila na lang nag-uusap. Parang, pero hindi naman ako binabastos, di ba? Pero, Parang si Roger, hindi na kanya si Roger. pero tumatakbo na para bang hindi na ako kasama sa kwentuhan. At ang masama nun, pagdating nung hapon, pag-uwian na, sa kanya sumama yung buhay. Wow. Eh sabi ko nga, namuhunan ako rin ako. Binilang ko ng soft drinks at sandwich. Pero siya ang nag-take. So, kaya nagmarka sa akin. Maliit. Ako naman, first movie ko, kasama yung isang kontrabida, kanang kamay. Tapos, ito yung himukay ko na limit ko. Ang una-una eksena namin, elevator, 6th floor hanggang ground, dialogue. Siyempre, hindi kasi yung kadayo. Ano siya, spontaneous. Tinatakbo ko, yung ganun. Wala sa rehearsal. Pero, binibigyan kanya ng napansinin. Sino yung hinaplot mo? Kumbaga kasi baguhan ako. Tapos sabi ko, direct hinatak mo ko. Dito sa eksena to, hatakin mo ulit ako para kasi character nung tatanga-tanga. Nagharap kayo po. Oo. Tapos yung mga dialogue na may kambalbang mundo. Montano, si Buboy, sinasalo ko kasi malalaglag eh. Malalaglag kami. Kaya pag suntok niya, kinakapitan ko. Pag sipa ko, kinakapitan niya. Para hindi lang kami ganon ka Yun lang lagi ko experience. KP naman, Balik tayo sa Eddie Garcia. Okay. Sa batas na kung hindi naman tayo si Eddie Garcia, hindi pa nagkaroon ng kasatauparan. Ay, sa kasatauparan. Galing ikaw pa! Alex, so, yung batas na yon is about yung working condition ng mga nasa pelikula at telebisyon. At kasama na ron yung working hours kasi dati magtrabaho ka ng isang araw, 24 hours, babayaran ka lang ng isang araw. So ngayon, regulated na yung working hours. At ramdam namin yung Eddie Garcia kasi nung nag-shoot tayo. talagang Stricto. Meron tayo guys lalo na pag senior, sasabihin nila hanggang 11 lang kami. Mag-usap yun, pwede hanggang bibigay na rin namin. Kasi nasanay na kami ng ng mga magdakagan. Kasama rin doon yung safety and health guidelines na kasi nga na-approve yun nung pandemic. So ngayon, sa shooting, obligado na hindi lang yung working hours kundi obligado na dapat may insurance lahat ng workers. Dapat merong ambulance na naka-standby kasi yung kinamatay ni
Garcia somehow, imagine, nang aksidente siya, walang ambulance sa walang mga medical workers na marunong. So ngayon, obligado na ganon. At yun nga, yung pagkakaroon ng health insurance, SMO, obligado na ngayon sa lahat ng trabahador sa pelikulang Pilipino. Tama ba yun, Brother Rest? Pag labas mo pa lang ng bahay, insured ka na hanggang pag-uwi. Doon po sa araw Shoot mismo ng ng araw ng shooting day. Oo, kasi travel time is working time. Yeah. Kaya kung gusto mo, kung bilis mo 24 seconds, sa labas ka ng bahay, matulog. Ako magpasagasa. Wala ka naman sa bakuran mo. Kasi paano mo lang, imagine mo lang yung Eddie Garcia nagpasagasa. Makakuha man lang ng benefit. At saka isa pa, first movie ko, Eddie Garcia, last taping ni Derek, ako rin ang kasama. Kanang kamay na naman ako. Yan. Kasama din po kami. First day yun taping. Tapos, masama na pakiramdam. There was a time na, yung karsada, yung natalisod na siya. So, he was not feeling well. Napatid siya pero maraming nga sabi bakit ganun nangyari. Pero namatay si Eddie dun sa sitwasyon kung saan mahal na mahal niya yung trabaho niya. Kaya it's nobody's to blame. Yes. Parang masalamat nga ako sa kanya, although nakakalungkot. Pero dahil sa kanya, na-approve itong Eddie Garcia law. May naiwan siyang legacy. Ang iniwan niya salita na sabi niya gano'n, mas gusto ko mamatay habang nagtatrabaho kaysa tumandalong siya sa bangko. Alam mo, papuntong araw sa Cafe Laban dito sa Manila. Tuesday, ang sasarap ng mga seafood nila. Talaga. Tsaka yung kare-kare, tsaka dinuguan. Meals. At pwede rin pang solo food trips. At meron ding breakfast, may lunch, may dinner. Lahat ng pwede mong ikain sa buong araw. Lahat naman na kayo mag-ano. Pero sobrang paborito ko dito. Ano yung food ko, ma? At ang magandang balita ay palis kayo ng Yan lang po to. Pick-up. Pili ka na lang. Sa Cafe in the Bar. Dari, sinabi mo, pinabilit ka. Mas gusto kong mamatay. Habang nagkakabahan. Kami na. Abuti ba ang posporo? Abuti ba ang posporo ni ulo? Ikaw, puro bibig! Ganyan siya. Ganon kagaling yan. Sige nga, gawin. Sabihin mo nga yun. Sir, bibigyan ko lang. Mamaya pa. Pero, mga sir, may pinaghamon daw sa inyo ng mga sundukan dati dahil sa lupit ng mga roles nila. Oo nga, meron ba? Ako hindi. Yun lang naninita yung mga fans ng kunyari, Richard Gomez. Inaaway mo si Richard Gomez. Pagka nakita ka niyo, ako inaaway si o kaya si Coco Martin, inaaway mo kung kilala at sabi papatay kita. Yung mga gano'n, ano na yun? Kabanta, no? Next na Hindi, yun. ako sa kaso ko naman, may isang matandang babae na kasunod ng post sa isang hotel. May siyang payo, nakakita ko. Bumalik siya, pinalo ako ng payo. Ikaw, bakit ginaganyan mo si Hilda Coronel? Bakit mo ginaksa? Yan, kaloyal yung mga Pero fans. we take that as a compliment. Ibig sabihin, effective kami, kaya sila gano'n. Paano po kayo sumagot doon? Gusto mo ikaw ang sundin ko. Pelikula lang yun. Parang katulad nung sa may mga lugar na nilasing, di ba? Sasabihin sa pelikula, magaling ka magsuntukan, subukan mo ako. Yung mga ganon, sasabihin mo na lang na hindi totoo yun. Pelikula lang yan. Kabayad kami. Yan. Bayad kami para gawin. Yun nga, Baka sinasabi, kami,
we have the best job in the world. So kung babayaran kayo para makapagsuntukan kayo, Hindi lang. Mantakin mo yan. Ang sabi ko nga, the best job in the world kami kasi nga, una, nakakagaksa ka na. Binabayaran ka pa. Hindi ka uuli ng pulis. Hindi ka makukulong. Artista. Babayaran ka pa. Nakaganda ng mga di ba? Sali. Gusto mo na magkakita sa pulis. Tayo ka na. Umuwi ka namin lahat. Ay, makinis po yan sila. Pakita mo. Uragot din eh. Oo, kababayan. Yan yung tutulong sa'yo. Naman. Huwag mo hula, huwag mo hula. Huwag mo nga. May nagreklamo na po ba sa inyo na artista kita? Na, uy, sumobra ka doon na. May preparation yan eh, no? Merong kisap. Kinausap namin, kailangan may report na rin. Ito yung gagawin mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ito i-acting mo eh. Ang sasabihin lang namin, ito ang target ko, ito ang gagawin ko, para suntukan may numero. Kaya hindi nagkakadali dahil kaya pagka, kasi meron mga iba, take advantage eh. Wala nang eksena, nakahawak pa kung saan. Kaya ako on my part, natuto ako doon eh. Nung kailangan ko sabi mo yung babae, katulad nung sabi ng producer, binayaran ko ng 1 million yan, umaran mo yan. Hindi ka usapin. Diba? Trabaho ko na yung Oo, diba? 1 million binayad eh, mag-uubad yung babae. Kayo mag-uusap. Ikaw ba yun? Sa'yo ka pinasa. Siyempre, kumpari ko kasi yung producer eh. Eh sa amin kasi, dapat binibigyan mo ng proteksyon yung eksena mo, lalo na sa mga rape scenes, para hindi masaktan yung babae. Kahit na merong struggle, ganyan, pero pagbagsak, dapat hindi siya ang masasaktan. Ikaw dapat magsasalo ng mga, kunyari, tatama sa kanto, sa bato, or whatever. At sa akin, walang nagreklamo kasi akong tinaguri ang the most requested. Guys, take note. Lahat ng net yan, puro malalaki. Big star. May tiwala. Hindi, pero pagka ginakita niya, talaga magagalit ang tao sa kanya. Iba po yung iniisip ni mo ba na kung sinabi niyo puro malalaki? Ito siya. Pwede Si Roger po yan. Si Roger po yan At na wag yun ang alalayan niya. si Sir Res lang yung kaya manggata nang siya yung bottom. Ba't naman dyan? Pero, Ay, sorry. yun. Ano yan, Ibang Tim? klaseng level of respect yun na meron kang parang you are the most requested na partner. Kasi meron... Komportable na Oo, kumbaga parang... Saka sinasuggest na siya ng mga leading lady, kunin mo si Brother Rez, mas magaling mong yun kesa Binrother pa eh, no? May tanong po si Rems. and then, naalala ko yung... kayo dyan ah. Naalala ko nag-co-host kayo ni Sharon Cuneta dati. Yun din ang paboritong hirit ni Ma'am Sharon eh. Ito, si Res. Magaling mo ka. Totoo yun. Kaya kasi nung mga gano'n, 80s, 90s, halos lahat ng mga leading ladies na ko na. Kaya, that time, pag tinatanong ako, ilan na ba ang nag-aaksa mo? Ang usual na sagot ko, mas madaling bilangin yung hindi ko pa nagagawa. Ilan po? Mas madaling ang bilangin yung hindi pa. Hindi, that time, ang hindi ko pa nagagakta, si Matet, si Aisha, mga bata pa. Hindi pwede. Tapos si Aiza, lalaki na ngayon. Kaya hindi tayo pwede. At saka para mapigilan yung yung gagano siya, hindi po. Wag po. Wag po. Pero pag ganyan, imagine nyo yung sayang rules, hindi kayo nagkakaroon ng problema sa mga spouses. Siyempre, okay naman. Ako, mauna ako. Pagka, sinasama ko yung asawa ko pag-uwi. Para pag-uwi siya ang ganda. At least, di ba? Oo, di ba? Nag-umpisa na eh. Nagtaas na adrenaline mo. Magtago ka na. Kaya na ako. Sabihin sa asawa nyo, ahan, maglihis ka. Ito na naman. Oo, wala sakit na naman katawan ko. Pero yan. Hindi, pero minsan nga kasama ko ang misis ko.
nanonood kami, tapos may nagmumura sa likod. Inang Las Cortes niya, pero sabi nga ng misis ko, naintindihan niya kasi pelikula. Kaya ito naman, hindi nila masyadong, siyempre akala naman nila sa totoong buhay, gano'n tayo. Pero pag gano'n na, ano bang sa akin compliment yun? Lalong dadami ang pelikula ko dahil nga effective ako. Si Arabina, Napaka-casual natin. Kasi movie roles na Movie roles. Movie na, baka may cut yun, mga konti. Ginamit ako si Arabina sa 6 na oras yung eksena. Pag uwi namin, nag-thank you pa eh. Nagkaksa ka na, nag-thank you pa. Sabi ng asawa ko, thank you sa'yo. Hindi kasi nirespeto. Binigyan ko ng gana. Hindi ako, kasi sa mobile fan, meron kami school. Yun, doon relax ka muna. Don't fight. Ano ko lang agad, kung magkano yung tuition? Meron kaming MFI, Mobile Fan Film Institute. At plano ko magbigay ng workshop on 1,000 ways in the movies. Ayan. Kaya naghahanap ako ng mga volunteer para dun sa mga estudyante, hindi na sila maghahanap ng mag-volunteer na gagsain. Kaya kung tinatanong mo kung magkano, pag-usapan na muna natin. At saka hindi, unang eksena lalaki ka pa. Okay. Baka po pwedeng ex-deal, manggagasa kami, gagasain din kami. Yan, Pwede. Ganda rin. Yan. So, baka pwede natin i-vlog yun, no? Oo, no? Acting workshop. More on acting workshop kasama yun. Para lahat ng 90% yun. Kasi ang hirap din ipaalam niyan, James. Isama mo yung basta gano'n. baka pwede natin Usapan na muna natin. At saka, Vlog. at saka hindi, unang eksena lalaki ka pa. Okay. Baka po pwedeng ex-deal, manggagasa kami, gagasain din kami. Yan, Pwede. Ganda rin. Yan. So, baka pwede natin i-vlog yun, no? Oo, no? Acting workshop. More on acting workshop kasama yun. Para lahat ng 90% yun. Kasi ang hirap din ipaalam niyan, James. Isama mo yung basta gano'n. Si Sir Rest, gusto ko lang baka pwede natin i-vlog all-around yun, character. Oo, no? Acting workshop. More on acting workshop kasama yun. So kung dadaan tayo sa ganong klaseng workshop, daanan na natin lahat ng styles. Paano yan. Pero ako meron na nakakala kasi parang narinig ko, kaibigan niyo si Sir Dick Israel. Oo, no? Acting workshop. More on acting workshop kababata niyo bago pa kayo. May isa pang movie. 90% yun. Baka po pwedeng ex-deal, manggagasa kami, gagasain din kami. At kaya nga, na-inspire ako na maging Acting workshop. character role dahil nga kay yung mall fund at sa politika, sinamahan ko rin si Erap dun sa kanyang lakbay pasasalamat hanggang sa tumakbo siya ulit. At nung tumakbo si FPJ,
yun, nakatutok din ako. At doon ko nakasama si Erap at nakilala ko siya. At gumawa rin siya ng movie. Pero nung nakilala ko siya, isang pelikula na makabuluhan about labor problem. Ang title doon ay Lagablab sa lupang gilirang, parang ganyan. Na si Erap ang bida at doon nakilala ko siya at nagtrabaho nga ako sa kanya noong mga huling araw na hanggang sa umabot pa kay RPJ na tumakbo sa Venus. Actually ko kay Rap, charismatic daw kung mga tao ba? Hindi ko gagaling sa kanya. Politically, iba ang karisma. Kaya naging erap yan, balik sa tapat. Oo. Kaya nagtatawagan silang dalawa. Di ba? Ang ganda nung timing eh. di ba? May tanong po ako, Hoplo ka rin eh. sino po ba ay pwedeng mag-enroll sa Mowel Plan? Yes, pero priority yung mga nasa industry na para mag-upgrade ka naman or ang skills mo madagdagan o tumaas. Pero meron din kami mga klase o mga workshop na para sa mga estudyante. At meron din dito na scholars lahat. May mag-sponsor na magbibigay ng funding for a certain iba-iba. Basta ito nga ngayon, intensive filmmaking, hindi lang kino-cover ng MOE Fund yung writing, directing, acting, musical director, blah blah blah. Kino-cover na rin namin yung pre-production at post-production at marketing. Kasi ngayon, iba ng paggawa ng pelikula, wala ng pelikula actually. Ang ginagamit ngayon ay digital na, puro mga hard disk. Iba ng kahit yung wala ng laboratory, pero meron pang mga computer program para ayusin mo yung color grading, yung mga ganyan. Kasi lahat ng gamit sa Hollywood ay meron na rin dito sa atin, including cameras or mga sound equipment. At kasama yun sa tinuturo namin sa Moe Fund Films. Uy, mga cool pals na nasa New Zealand. Uy! Hoy, Ano? Kumusta kayo? Makinis. Tara, magsama-sama tayo lahat at panoorin nyo kami at magkamustahan tayo dyan sa New Zealand. Nandyan po kami sa Auckland. September 6. September 6 sa Bruce Ritchie Performing Arts Center sa Massey High School. Online, bumili na kayo ng ticket sa Sina Productions at na nasa Facebook ko. May link sila dyan kung paano bumili ng ticket. At hindi lang sa Auckland. No, Meron pa, di ba? Meron pa tayo September 2 sa Christchurch sa Lachiano. For tickets, go to Sina Productions. Ang mapapanood nila dyan, stand-up, tapos live podcast recording. ayos. Uy, alam ko, first time natin to sa pinapapalabas na. Oo, kasi pag pinalagpas yan, hindi na ka na mababalik. Gawa kami. Hindi na easy. Hindi na ako alis dyan. Hindi na ako alis eh. No? Hindi po kayo mag-training. Kita-kits tayo lahat. Okay, so kami. Christchurch. Parang awa mo na magsilabas naman kayo sa mga farm ninyo. Isama niyo sa farm. Parang gawin niyo na tong lakad ng pamilya. Isama niyo na lahat. Pati yung mga kung sino pa, mga Pinoy na pwede yung mga Oo, kahit ibang lahi na rin. Nandiyan po si Nonong Balingan ng Batang Quiapo, si James Caraan ng Batang Quiapo, si Ryan Rems ng Showtime Paniwan, si Muman Reyes ng Cavite. Ayan. Minsan lang po kayo makakita ng taga Cavite dyan sa New Zealand. Huwag nyo na pong palampasin. Huwag niyo See you! See you, New Zealand. Kung may tanong ako, comparison lang. Kasi ngayon, dahil na SD card na, may mga times na ulitin natin, nakurap yung SD card, sira yung memory card. Ano ang katumbas nun nung panahon ninyo, nung wala pang mga memory card? Na kailangan ulitin. Film kasi. Okay. So, mahal yung film at kaya dapat nagsisiguro kukuha ng artista magaling kasi bawal mag-take 2, take 3 kasi Mortal oo. scene, no? Pag Bawal sumobra. nakita mo sa huli na kunyari nasira,
magre-retake ka. Expensive. So babalik ka rin kayo dun sa location, ulitin mo. Hindi katulad ngayon, kahit ilang takes ka, walang problema dahil nasa SD lang nga nila. At mura lang yun. Parang katumbas na pala sa camera. Kasi dati, di ba, dapat maayos na kayo nakaupo kasi 12 shots lang eh. Pati ilaw. Kailangan. Ngayon, ang pagkagala na. Hindi, katulad sa Batang Quiapo, pag nagsushooting, sabay-sabay 4-5 camera para wala nang ulit-ulit dahil covered na lahat ng angle. At dati limited lang. Parang na-imagine ko lang kung gaano kahirap i-shoot yung action dati kung Saan na, Richie? Saan na, Richie? Nakala mo yun, napakabilis. Ano, kaya iba-iba. Kasi closer, wide, top, lahat na yung ano, kasi mas mahirap. Hindi, ngayon, kasi katulad sa Batang Quiapo, pero yung camera sa baba, merong drone palagi na nakatutok. Yun nga, nabanggit nga ni Sir Digo na parang meron pa silang helicopter shot. Tapos ngayon, Ang Silbak may drone din. Yun nga ang inano ko. Top shot tayo. Ikaw naman. Kapag malaking artista yung ngayon pwede na kasi ang drone ngayon, computer control, di ba? Pwedeng sumingit din sa bigana pa. Pero po ba, babalik tayo dun sa pagiging kontrabida. Doon kayo po ba yung nag-uumpisa, may mga instances na ba kayo na kayong inabastos or na baliwala sa isang set dahil kayo ay kontrabida, mas napofocus ang tao sa bida. Yung mga ganun ba kayong instances, ay kontrabida na. Understood yun. Dahil lang binibigyan naman talaga ng pansin ng tao yung bigla. Pero dapat malaman ng inampalan na sa totoong buhay, yung mga kontrabida, yun ang mababait eh. Yung mga bida, yun ang mga medyo salbahe. Hindi, iba na ngayon. Mas nire-respeto na rin ang mga contractors na ngayon. Dati kasi, medyo talagang na-acknowledge na mga bida. Pero ngayon, mas na-respect na nila at na-respect sa akin. Pagka walang magaling na contractors, walang magaling na. Totoo naman. Pero actually, makisawa yun. Hindi, walang kwenta yan. Dahil alam mo, kahit anong sabihin nila, pagbida, milyon ang kinikita. Yan ang tip. Eh kami mga supporting kontrabida, barya-barya lang. Katulad ngayon, nag-guest kami dito sa inyo. Wala nang bayad dito. Ang tubig. Nakain po ng basura yan. Ako, ito question as kontrabida, sino yung mga paborito yung kasayawan o yung ka-eksena na memorable sa inyo na pag ito kasama kung sa siya ang ating niligaw ng kontrabida? Sino po ito? Memorable yung sa akin. Nakain po ng basura yan. Memorable. nakita ko nga po na parang Napopyang na ba kayo ni FPG? Wala kaming fight scene eh. Lahat na eksena namin puro dialogue lang. Minsan lang yung ano, sa takong balikbayan, yun, isang suntok lang yung ginawa. Yes. Nabanggit ko po si Philip Salvador. Nakakita rin po namin yung dami. Kaya, doon. Pero si kasi ang nakadiscover. Hindi ako nakapasok dito. Hindi nga kami. Actually, naniningil ako kasi nag-rent ang Viva management ng kaupangan tatay ko. Ako pinag-rent. Hindi namin alam kung magbabayad nila. Pagdating ko namin sinigyan. Sabi na nakausap ko na tatay mo, pinag-rent natin dyan. Pero, sa high school sa Akali. Sabi niya, yung mga tita, sabi ko, umuulan mo tatay ko. Kapag pinasigil lang. Hindi, punta ka ng Viva, pag tayo doon, hala kang Viva. Tapos yun, hindi ako ng sikir. Wala mo na yung sikir, tapos wala mo ng sikir. Hindi ka ng, ng damit, mag-workout ka, shake
pa nun, yun nun, paano nun. Binigyan niya ako ng puhunan. Tapos yung nagpipigil na. Natanong niyo po ay nasabi niyo po ba kung ano yung nakita niyo? Hindi pa. Kasi, Alam mo, pag makita mo si Dindo matangkad, gustong gusto ng Dindo yan. Gustong gusto kinupulti. Yung mga mas malaki sa kanila. Wala yan, wala ako. At magaling siyang tumanggap na sunto. Alam mo, akala mo, sa buong talaga dahil makikita mo sa mukha ni Dindo na nagkakantang. Yung nakakatakot din sa Dindo nung meron siyang scrap pa dito. yun. Paano ganyan? Ate ko. Yung kasama rin ako sa buhay. Kasi diba ako, natuto ako mag-direct. Dahil nagkakita ko rin. At yun niya ako tinuruan ng lahat. Ng pag-angulo or paggagamit ng mga lenses or paano didiskartehan yung importante kasi yung geography ng isang eksena, ilang degrees, ganito, tapos pag mag-reverse ka. So si FPJ, kahit hindi nga nakapag-aral yun, pero technically alam niya ang kanyang ginagawa bilang isang director. At ang pangalan niya, pag nag-direct siya, ay Ronaldo Reyes. Kung nakita natin yung directed by Ronaldo Reyes. Si FPJ. Kayo po ba, naninigaw kayo noong, si FPJ po ba naninigaw ng director? Nung director siya? Umiinit ba ang ulo niya pag siya ay nag-direct? Hindi. Ayaw niyang nagagalit siya. Kasi masisira ang kanyang demeanor, ang kanyang, kung may kailangan sumigaw yung assistant niya. So, at alam na ng assistant kung anong gusto ni FPJ. At magaling siya sa pre-production. Hindi siya magsisimula ng shooting na hindi ayos ang script. Hindi siya magsushooting ng for that day na hindi siya nag-pre-production properly. Kaya pagdating sa set, ayos lahat. Magagalit ka lang naman o iinit ang ulo mo pag hindi nakahanda yung mga kailangan o yung mga props na gagamitin mo sa shoot. Kayo po, Sir Nes, umiinit na po ba ang ulo niyo sa as director? Ito sa katabi ko. Ganda. Dalawa katabi niya, ikaw naman na. Hindi, nag-direct kasi ako nung Okatokat, yung isang horror doon sa Channel 2 for 2 years. Lahat po yun? Hindi, yung 2 years si Michael nag-direct. Ako nag-assistant sa kanya, tapos umalis siya. Ako na ngayon nag-direct. At pagdating ko naman sa pag-direct, hindi ako bahala na yung Kasi bibigay kay Dindo. Hindi. Hindi siya, pagka kunyari kinuha ka niya ng katabi, kasi nasa kapila, para alam niya yung walang lahat. So bad trip pala kainuman si FPJ pagkakay.
Hindi siya naman tagay. Bakit kinakamal? Napapayag siya ng tagay, pero siya, may sarili siya. So parang ginagawa lang niya yung inuman para makabanding na rin. Hindi, umiinom din siya, pero may isa pa ng technique yan. Pag lasing na, pupunta sa banyo, dudukutin. Para paglabas na, Kahit na anong hotel, tapos diba, may naglilinis, abutan niya sa likod ko, kamay nga eh. Ha! Ay, ganun siya. Masasara niya yung pituan. sir, telephone booth po yung sinubahan niya. Saka hindi siya talaga yung ano, kaya niya gusto tayo naman, malaman yung problema. Kasi lumalabas minsan, di ba? Kumamuli kasi kailangan kong bumili ng bigas. Alam na niya kagad yun. The next day gagawa niya paraan yun sa akin. Tsaka hindi common eh, siya yung bida eh, na mag-uubos ka pa ng oras kasama yung Oo, pwede iba. naman siya uminom sa bahay, di ba? Pwede Hindi. na siyang umuwi. Mas gusto niya. Di ba may pakialam talaga siya din sa mga kasama niya kasi inaalam niya lang talaga yung ano tapos siya yung gumagawa ng paraan. Kasi po sa set, kasi kanina yung kontrabida, madalas yung mabakit. Gaano po kayo ka-good boy? Kunin na, magpapaan. Lumos yung dila! Hindi eh. Body of Christ. Kaya po, kaya Sir Vito, para kay Sir, kasi Ako, nung nakita ko si brother niya, sabi ko nga, meron kilala ko siya. Halos, yun nga, parang kapatid namin. Tapos, pagka meron akong subject, I would put it 10 out of 10. Dahil sa kasi. Kayo naman sa Hindi ako naman, ano lang, lagi kong sinasabi na yung trabaho ko tulad sa shooting. Paglabas, may mga iba kasi ginagawa nila. Napakaaway ko na. Baka sa buhay nila yung Oo, goal nila. Pag-iisiga. ako, pagdating niyo sa bahay, dahil Mabait sa asawa ko. At ano ko yung boyfriend and wife ko. Niyaya ko sila na mag-join ng boyfriend. Kasi first time ko mag-head servant. ito po sila, parang kursilyo na for the So ang tawag doon sa ano namin is Catholic Renewal Community. Yun. At yung mga kontrabida kasi parang meron na kaming release eh. Pagdating namin sa set, pwede kami sa bayo, nagsisigaw, nagpuntok, nagtinipa. Kaya sa paglabas namin sa buwan, sa buwan, ano bang nai-release na namin yung katawan ng kasamaan. Kaya, parang namin kailangan sa kasi gawa na namin yung mga ganung klase. Sa madaling salita, meron kaming outlet, meron kaming release. Ano pag pagkabida, no? Kuwari, pag-shooting, pag-shooting, gagawin na. Pwede ka na yun, no? Pagkagalit ka na yun, no? Sa traffic. Hindi mo lang pagpunta mo pala, pagdating mo sa set, mainit out mo dahil sa traffic. Kaya, let's go. Diba? meron po ba kayong kontrabida boys? Kasi parang kayo nagbabalik ng mga boses, pero meron pa kayong pinagawin ko para mas maging makaka? Kung sinasabi ba kayong kontrabida? Parang si